Good morning mga ka-excellence and kasalto, no? Short video lang po ito para po dun sa mga nag-PM or nag-message about sa ating breeding pens. Pakita po namin sa inyo para po magkaroon din po kayo ng idea kung sakali makapagawa din po kayo ng sarili ninyong breeding pens. So ang sukat po nito is more or less 80 feet yung haba and then 30 feet yung lapad. Long span po yung yero, but mostly kahoy lang po yung structure. Ito pong kulay red na mga yero na nakapaligid po sa kanya is deterrent po ito ng hangin. Para po kung sa ganon, kung malakas po yung hangin, hindi po exposed yung ating mga inahin sa loob ng breeding pens. Meron po itong dalawang pinto, no? So pagpasok niyo po sa isang side, you can easily exit towards the other side. Ang purpose po nito is kapag po yung broodcock na inilalagay natin ay narito sa isang side, madali po siyang maibalik sa kanyang tipi, ano? Same case po kapag po naman dito sa isang side ng breeding pens yung mga brood fowls, pwede pong ilagay sa mas malapit na tipi nila para hindi po masyadong pagod yung ating mga tao po natin. So all in all po, meron po tayong 30 pens dito sa loob, no? 20 pieces po na 4x6 and then meron din po tayong 10 pieces na 4x4. Kung mapapansin nyo po, meron po tayong egg collection tray dito sa gitna, no? Andito na rin po yung mga lapis para po masulatan yung mga itlog na nakokolekta. Naisip ko po yung ganitong design kasi po pag medyo mainit po dito sa amin pag summer at medyo mataas po ang bubong nito para po hindi po naiinitan yung ating mga materyales, no? Yung feeder po natin is PVC na size 3. Ganito po yung ginagamit namin para po yung mga inahin po natin may hindi po mag-agaw-agawan sa pagkain. Example po, ito po may itlog po dito. So this is pen number 14. So madali lang po natin ma-access yung itlog and then punasan po natin kung madumi at diretso na po kagad yung numbering. Sa experience po namin, no, yung mga inahin po usually nag-iitlog sila around 10 AM to 4 PM. Hindi lang po ako sigurado sa inyong case, pero yun po ang napansin namin dito po sa aming experience ng pagpapalahi. Itlog na ulit. Sa supplements po, gumagamit po kami ng breeder aid, multivitamins para po sa aming mga breeders. At yung sa patoka naman po ay Gallimax 21 po. Malakas po silang umitlog, nakakatuwa po at bilang mga nagpapalahi po ng manok, ito po yung isa sa masarap na pakiramdam po, yung makita po natin na healthy po yung ating mga alaga. About sa lighting nga po pala, meron po kami mga lightings, no, just to extend yung daytime, no. Nakakatulong po yun para makapag-add po ng kanilang pangitlog.
So ito po yung mga itlog na hindi po pasado sa aming collection. No? It's either masyadong maliit or irregular po yung size. Yung nabanggit ko po kanina tungkol sa pinto, so paglabas po dito sa isang side, andyan lang po yung pipi nila. Ganun din po sa kabilang side. Paglabas po dun sa kabila, yung mga brood stags or materialis po na dapat itali kapag kakain yan lang din po. So muli po, maraming pong salamat at sana po nakatulong po sa inyo somehow yung amin pong ipinakitang video. Maraming pong salamat.